I'm Engineer Aba. By profession, I'm a computer engineer. No, I'm a traditional business owner for the last 19 years and a network network marketing professional for the last 9 years. As a traditional business, very challenging. Wala tayong mentor. So ako lang talaga mismo yung very adventurous kasi. So walang gabay, walang sumusubaybay. So simula ka sa negosyo, tapos ups and downs, no? Minsan naloloko ka pa sa business partner. Sobrang dami. Isa sa mga naalala ko ng mga challenge sa akin nung panahon ng na bagyuhan kami ng Sendong sa Cagayan de Oro City. So kakakasal ko lang mga 5 days after my wedding. So tinamaan ng Sendong yung Cagayan de Oro City. Then 84%, 84 to 85% of my borrowers, kasi nasa microlending ako nung panahon na yon. Pag maniningil ka, wala. Maiinis pa nga sila eh. Galit pa sila kung sinisingil. Imagine, may mga collector pa kami during that time na they were being attempted na barilin pag maningil. And then ang worst kakakasal mo lang, so wala kang ibang mga other means, no? And then talagang naglipat kami sa bundok during that time. So grabe yung crisis na umabot pa sa punto na nung nandun pa kami sa Balulang, nakikita ko na nagutom na yung pamilya ko. Nilakad ko from Balulang to Carmen Market, no? So gaano kalayo 'yon. Tapos walang sasakyan kasi na makakapasok. So bumili ako ng pagkain. So naglakad lang ako patungo sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nung pagkatapos ng pagbili ng yung mga bilihin, yung kamay mo hindi mo ma-straight. Nagkaganon parati. Kasi dahil sa bigat pa, tapos siguro sa layo ng nilakad. Yun, sinisingil ka pa ng bangko kasi may sasakyan ka na hindi mo na nababayaran dahil nandun nga, nabahaan nga, na frozen yung mga accounts na yun eh. So those were the times na sobrang challenging talaga, na parang hindi mo na alam, no? Kung anong mga dapat mong gagawin eh. Talagang those were the times na confused. Umabot pa sa punto na parang ayaw ko na magnegosyo, trabaho na lang ako. Kasi I lost more than, grabe, I lost more than, siguro during that time, more than 50 million. No? We lost sa microlending. Kasi hindi mo na talaga siya pwedeng singilin. Okay? So may mga properties ka nga, binabayaran mo pa, and said na para sa future mo yon, so hindi mo na siya mababayaran. Kasi during that time, wala talagang income. So ipapa-remata mo na lang sila. Okay? Papa-forfeit mo na lang. So, sayang. So, after nun, kahit na lang anong mga ginawa ko, basically, umabot pa sa punto na kahit na lang anong binibenta ko. Okay? Bumibenta ko ng scrap, no? Pag merong mga factory na pinapalinis nila yung mga junkyard nila, nandun ako. So, imagine, from a very professional business owner, nasa microlending, nasa mga prestigious na mga organization like sa Rotary, palagi akong nakabarong noon, palagi akong nakagusot mayaman noon. Ngayon wala na. During that time, talagang naka-ordinary t-shirt na lang ako, sobrang dumi ko. So yun ang mga times sa isa sa mga down moments ko during sa career ng traditional business owner. And then yung second siguro, if I may share sa audience natin, is that during pandemic. So yung during talagang pandemic, I have a business noon. Actually nag-peak yung business namin during pandemic, pero yun nga nawala rin because of the challenging erratic kasi masyado ng panahon ng pandemic. And then ang worst noon, since nasa delivery business kami, biglang tumaas ang gasolina dahil sa giyera ng Russia sa kanang Ukraine. So nung tumaas yung gasolina, wala. You have to recalibrate, no? So, akala namin pwede pa kaming bumangon. So, binenta namin yung ibang sasakyan, no? Nandun pa rin yung sige, baka may pag-asa pa. We have more than 30 employees during that time. So, stressful na masyado kasi everyday kayo nag-aaway ng asawa mo kasi wala nang pera eh. Imagine, wala na nga kayong kinikita, gumagastos pa. So, nung panahon ng pandemic, tapos, nervyos ka pa kasi nagkakasakit. Nagka-COVID din kami minsan ni Mrs. Okay, nakulong lang kami sa kwarto. Talagang, yun, no? So, yun ang mga, yun ang mga experiences ko before. If there is a problem na binigay sa atin, where our Creator is just testing us, kung gaano tayo katibay, gaano katibay yung puso natin. Okay, so, yun, prayer, and then pangalawa, of
course, is that my family. Okay? Doon ko rin na-realize na sa sobrang dami kong organizations, no? Pag may panahon ng crisis, ang talagang maaasahan mo lang na tutulong, no? Sa atin is pamilya natin. What made me keep on moving, and then mindset ko lang talaga noon is that leveling up all the time. Ang sa akin lang talaga is that how to level this up. So after the ways, no, nag-junk ako. Kasi may mga junk yan sila na mga metal so pwede rin pala ibenta 'yon. Okay? So after noon, pwede pa lang ng repair ng gulong. Okay? So after noon, 'di ba? Leveling up. Pwede pala ako na nung nagkaroon ako ng ipon, sige, pwede pala ako magnegosyo ng maliit muna. So actually, nakakatawa man, no, kung nakakatawa pakinggan, pero umabot din sa punto na nagginanggang na saging ako. Alam mo yun, yung parang ginigrill mo yung saging. So pinaniwalaan ko yun. Nakakatawa kasi 500 pesos lang, meron ka ng sagingan na negosyo. Okay, so yung 500 pesos na yun, tumutubo siya ng 200 to 300 pesos every day. So, nasa isipan ko, paano kaya kung meron akong 10 branches ng ganito, 10 pwesto, so meron akong 2,000 to 3,000. So, yun nga, ginawa ko yun. So, after nang ginawa ko yun, sabi ko, negosyante pala talaga ako. After nung grilled na saging, ang next na ginawa nun is that may kaibigan ako na nag-approach na, why not na food cart? Okay, food cart. Sabi ko, sige, mag-food cart ako. So, nung nakita ko yung food cart, nasa network distribution pala yung platform ng food cart business na yon. So, nung nakita ko, pwede pala ako dito na na bumalik talaga, na full-fledged talaga, na nasa business na. So, di ko man lang nalaman na ako na ang nakakuha ng pinaka-master distributor sa isang region sa Mindanao during that time. So, yun, no? From there, no, talagang bumalik na yung sigla ko sa pagnenegosyo. Ang ma-advise ko, no, sa mga kababayan natin, especially kung meron kang mga challenges, panghawakan mo talaga na karapat-dapat ka. So meaning deserving ka. Deserving ka rin na maging successful. So yun lang talaga yung pumasok sa utak ko na alam ko talaga na I deserve to be successful. No? So kaya continuous, no, na talagang tinuloy-tuloy ko lang yung paghahanap, no? So minsan na-phobia ako sa pagnenegosyo, pero talagang tinuloy-tuloy ko lang. Okay? Kasi of course, no, una, kailangan ng pamilya natin, kailangan ng pamilya ko, kailangan ng anak ko, kailangan ng asawa ko, na dapat na kumayod tayo. So tuloy-tuloy lang. So yung mga experience na yon, sa akin, ang ginawa ko lang talaga is that what are the lessons? What are the lessons? So yun ang pinaka-importante doon. I'm not looking at it as a barrier, okay, or pabigat yung experience na yon, okay, but lessons ang kinuha ko. Meaning, I'm not living in the past, no? So kinuha ko lang kung anong lessons, no, sa Pasko, and then yung lesson na yun ang ginagamit ko na edge ko patungo sa market. So good thing, nakita ko na kaagad na ang strength ko pala is all about communication, no? Paano makikipag-usap sa tao, okay? So maaga pa lang, no, siguro actually yung background ko kasi since that I was studying in a sectarian school, no? Sectarial school, no? So naturuan kami doon since grade 1 up to 4th year high school kung paano maging makapal yung mukha na makipaghalubilo sa mga tao, mag-approach sa mga tao, no? So maaga na nakita ko na yun ang edge ko, yun ang strength ko. So good thing nalaman ko na yun. So mostly nang ginagawa ko is more about communicating to people. So even nung nagtrabaho ako sa Luzon, so it's more about talking to people. So nasa sales ako. So yun ang sigurong mai-advise ko. Yun ang mga lesson learned ko, no, na dapat talaga makita mo na kaagad yung edge mo, yung strength mo, yung inner core na strength mo, and focus onto that. So yun ang ginawa ko sa business, no. So natuto rin ako na yun nga, no, it's not about the challenges that you are facing, but it's all about you, kung paano mo siya haharapin yung mga challenges na yon. So kung nakikita ko na, medyo mahina pa ako dito, so I have to practice. I have to practice o research kung paano na malampasan ko to ng mga challenges. And sobrang nakakatuwa rin. Masaya. Nandun yung satisfaction after na malampasan mo yung mga challenges na yun. May galing din pala ako. Okay? Nalampasan ko yung mga challenges. Kinaya ko rin pala. Kaya ko pala. Yun. So yun ang mga yun ang mga lesson learned ko
along the way sa pagnenegosyo, saka sa sa buhay ko. I was really thinking, no, kasi nakita ko nga, no, na nagsucceed ako sa food cart, no, sa ginanggang na saging, so sa mga pagbebenta, no. So sabi ko, okay. So ang strength ko is more into the sales, no, sa negosyo. So ang talagang fascinated talaga ako ever since, no, sa tinatawag natin na residual income, yung passive income. So I was still thinking of of putting up a business na pwede ko siyang i-duplicate. Okay? So umabot ako sa punto na umabot ng 48 branches yung negosyo ko. Okay? So akala ko na nga okay na 'yun kasi nga naka-duplicate na siya, naka-leverage na. Akala ko naka-leverage na. Pero lalong dumadami yung branches, lalong dumadami yung mga tauhan pala kung na-employed sa amin, lalong sumasakit din ang ulo namin ni Mrs. kasi it's different, no? Different yung talagang dumadami yung tao, sobrang dami na nang i-adjust mo sa pakikihalubilo mo sa mga tao, up to the point na sobrang ganda na ng sweldo nila, pero nire-report ka pa rin nila sa dole. Diba? Hinahanapan ka pa rin ng gusot. Para bang hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa namin sa kanila. Okay? Ang nakikita ng nila is yung negative na side, no? Parang hinahanapan ako ng So, because of that, no, I came to realize na, there must be a better way. Okay? So ngayon, naisip din namin ni Mrs. na, sige, mag-focus tayo sa real estate. No? Kasi nga, maganda yung real estate kasi, di ba, tayo ka ng bahay, no? Paupahan mo, relax ka na lang. So, meron kaming ganyan, no? Meron kaming pinapaupahan, pero sobrang mahal ng kapital. Ang ratio is nasa mga 800 to 1 million yung kapital mo, pero yung income mo nasa mga 7,000 lang every month. Okay? Ang worst nun, kung sa area na mamahalin, for example, 100,000 yung parentahan, dapat din na meron kang no less than 10 million, no? Or more, no? So, sobrang laki ng kapital, tapos versus sobrang liit lang na residual income. Tapos, doon din namin na-realize ng panahon ng pandemic na pwede pala yung residual income o yung passive income sa real estate, pwedeng maputol. Kasi, di ba, in-advise mismo ng presidente na, pwede kayong hindi magrenta. Okay? Sa inuupahan ninyo. So, hindi talaga kami nakatanggap. So, doon kami nakarealize na, hindi pala sapat na doon lang kami magbase sa real estate na kukuha ng source of income. Okay? So, hindi siya for me, no, na-realize ko, iba na pala ang mundo ngayon. When it comes na ma-duplicate mo yung business mo, sobrang dami ng branches, very challenging din pala na mag-handle ka ng mga tao. Pero sa amin na side, no, talagang hindi namin kaya. Kasi for me, no, very vital yung time ko sa asawa ko, sa mga anak ko. Sa totoo, pwede namin i-handle yung sobrang dami ng mga branches. Okay? Pero sa akin, parang nasa stage ako na my family needs me more, no? Okay? Na susubaybayan ko mga anak ko, asawa ko, while naghahanap buhay. Yun ang preferred ko during that time, no? I'm not against to business na sobrang dami ng branches. But sa akin doon, nakita ko yung importance na while naghahanap buhay, maganda rin na may time ka sa family mo. Okay? So, after nun, no, so talagang naghanap kami. Okay. So, pwede pala ang network marketing, no? So, pinasukan namin yung mga network marketing companies. So, nag-try kami sa wala pang isang taon na kumpanya, cosmetics, no? Nag-try din kami sa supplements na yun, wala pang isang taon, no? So, nung na-try namin yung mga kumpanya na nun, along the way, no, nakita rin namin na hindi pala maganda sa amin na side, no, hindi pala maganda na doon ka sa mga kumpanya, pumapasok sa mga kumpanya na baguhan lang. So talagang sa libro mismo ni Robert Kiyosaki, no, sa The Business of the 21st Century, in-advise niya mismo na don't go for companies na baguhan lang. Go for 5 years, 10 years na kumpanya kasi meron na silang stable na system. May programa na sila, may education na sila. Pagpasok mo pa lang sa negosyo, may mga lessons na, mga modules na dapat mong aralin para maging successful ka. If you are curious, no, kung ano ang ginagawa namin dito, I'll be very much willing to help you, to guide you, to share to you, no, the information kung ano yung nagustuhan ko dito. Anong mga reasons or vital points na in love ako. So, kung makita niyo yun, then grabe, no? Talagang bantayan niyo, no, yung mga vital points na yan, dapat na nagme-mentor sa inyo, live the life that you want. Ano ba talaga ang strategy para mas mabilis? Ayun, I do believe na gustong-gusto ko yung tanong na yan kasi yun din talaga ang gusto ko. Ako, I'm a believer of the so-called success loves speed, no? So, I'm really embodying that
that principle na success loves speed. So sa lahat ng mga experiences ko sa success ng buhay ko, may it be in the traditional business and then non-traditional business, talagang ginamit ko yung speed, no? So dito naman sa negosyo namin ngayon, no, ginamitan ko rin siya, yung tinatawag natin na na 90-day run, no? 90-day run na challenge. So kaagad no, nung nagsimula ako sa business na to, of course no, yung unang buwan inaral ko muna. Okay, no? So nung nakita ko na okay, ito pala yung produkto namin, ito pala yung sistema namin, ito pala yung mga training system ng kumpanya, after that 30 days, no, kaagad nag-decide na ako na I have to go and hit the the full, dapat i-full ko na yung throttle for the next 90 days. Tapos ang goal ko kaagad in the first 90 days is to hit my first million na income. Okay? So, unfortunately, no? Unfortunately, pero nakasmile ako. Unfortunately, 3 months after, hindi ko na-hit yung 1 million na income. Actually, I only hit 800,000 pesos na income. Pero what do you think? I'm sad na kumita ko ng 800,000. Masaya pa rin. Okay? Pero ang kagandahan doon, on the 4th month, doon ko siya nakuha, yung 1M. Sabi ko, okay mabilis lang, no? Na pwede palang kumita dito ng 6 to 7 digits in just a matter of 3 to 4 months time. So, after nun, it also made me realize, no, na sobrang ganda pala talaga ng sistema, ng plataforma, ng platform ng LSMPAR kasi nga, nakuha ko yon. At then, mind you, no, hindi ako ang pinakamabilis sa kumpanya or sa community namin na nakakuha ng first million. Kasi sa mga nauna sa akin, may iba na nakakuha ng in just 2 months time, no? Na-hit nila yung million na income. May iba naman na 3 months time, na-hit kaagad yung million. Okay? Sa company, meron pang nakakuha na 39 days lang, na-hit kaagad yung million na income. Kaya, I'm excited na itong program na ito, itong strategy na ito, pwede natin itong gamitin, no, sa anumang larangan ng business. Pwede sa larangan ng business ninyo, anong ginagawa ninyo, or pwede rin na dito sa business namin. No? Kung interested ka rin sa negosyo natin, pwede ko na i-share sa iyo yung business tapos yung strategy kung paano ma-hit ka agad yung 7 digits na income in just a very short time. No? Pwedeng 3 months, pwedeng 2 months, pwedeng 4 months. Yun, 4 months ang nakuha ko. So, yan, pwede kong i-share sa iyo yan. I'll be very much willing to share that sa iyo, no, kababayan, no, para ikaw na naman ang mag-enjoy, no? And then, ikaw na naman ang magbibigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin na meron pala talagang opportunity. Meron pala talagang tamang opportunity, tamang platform, tamang programa, tamang sistema na makapagbibigay sa iyo sa tinatawag natin na significant income, sustainable income. I'm so happy, no, because of this platform ng LSMPAR, no, I'm doing that. So while I'm teaching people, while I'm educating people, empowering my team, empowering my business partners, our business partners, even na hindi ko na under sa akin, no, talagang nandun pa rin na tinutulungan ko sila, no, nakapagbibigay siya sa akin ng satisfaction, ng happiness, no. So then ang kagandahan doon, while na tinutulungan ko sila, sobrang saya ko kasi nga na-define ko na yung buhay ko. Then, ang pinaka-happy ko rin na na-experience ngayon is that I got to spend the best time with my family now. Anytime na I want. Okay? So, I can decide, no? Kung every month, pwede akong mag-vacation time with my family every month because of this platform. Because I can still earn income kahit na cellphone lang ang dala ko. Okay? Facebook lang ang gamit ko. So, ganun siya kaganda yung negosyo sa online, no? Okay? Lalo na with the system of LSMPAR. So, ganyan ang buhay ko ngayon versus noon, no? Grabe. Halos wala akong time talaga sa mga anak ko, sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko. Kung sino man ang maging interested, no? Kung ano yung proseso, ano yung sistema ng LSMPAR, no? Ano yung ginawa ko ng sistema kaya sobrang bilis din ang success ko dito. I would like to share it sa inyo. And then kayo na naman, pwede nyo gawin to sa negosyo ninyo or pwede nyo na gawin dito sa negosyo natin dito sa LSMPAR. Okay? So, pag ito nakita nyo ang video na to, huwag kayong mag-atubili na mag-message sa akin. I'll be very much willing to help you, to guide you.